Madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw. At dito rin nagsisimula ang kwento ang matamis na pag-ibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. O aking Diyos, Ama, nasan ang iyong awa? Ako'y nananagoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala nang nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haring Dencio upang magawa niya ang kanyang ninais. Pati si Duke Licio na aking ama ay kanyang dinamay. Sandaling natahimik si Florante dahil sa samaan ng loob. Matapos manahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O aking Diyos, Ama, tila yata di mo dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw niyo na akong tulungan. Kung gayon, papaano na ako? Sino aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na, Albania, aking sinilangan. Patawarin mo na lang ako dahil hindi kita natatanggal. Paalam na, bayan ko. Paalam din sa iyo, Adolfong malupit. Laurang Pastil, paalam na sa inyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nagngangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. O Flerida o Tandamit. Kay lupit mo, kinuha mo ang minamahal ko. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan. At pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. O, ano yung tinig ng aking naririnig? Tinig ng isang naging na tao. Sino kaya siya? Talagang ako'y minamalas. Ako'y pinapahirapan sa kamay ng taksil na si Adolfo. Si Adolfo malupit at higit pa sa halimaw kung manakit. Awa-awang tao. Ang lahat ng kanyang tuway natapos ng siya'y pinahirapan at pinagpakilan. Pagkatapos na marinig ni Aladin si Florante ay nag-unis siya ng isang malaking problema. Tadhana'y masakit. Problema ko'y napakahirap sasatin dahil sa aking pinsang inagaw. Nagmamadali na si Aladin nang mapansing humina ang boses sa kanyang narinig. Kailangan ko nang magmadali, hindi ko na maabutan ang taong iyon. Habang tumatakbo, nakita niya ang nakagapos at napansin niyang may nakapalibot ditong 2 leon. Siya ay naganda at nilusog ang mga leon. Pagkatapos niyang mapatay ang 2 leon ay pinakawalan niya si Florante. Napatay na. Parang nakita ko na ang taong ito. Pagkalipas ng ilang oras ay namulat si Florante at Laura, nasaan ka? Tulungan mo akong makalis dito. hindi na sumagot si Aladin at bakas sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Sino Florante. ka at bakit ako narito? Dito kang Aladin. Ako ang nagdiktat sa iyo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil, pero ikay nangangailangan ng tulong. Siguro nga ay patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ang siyang tunay kong kaligayahan. Hangal! Hindi mo ba alam na dinadagdagan mo lang ang iyong kapatid? Hindi nagpansinan ang dalawa. Ngunit isinama ni Aladin si Florante sa kanyang pagpapahinga at doon sila nagpalipas ng gabi.
Pagdating ng umaga, ay Simulan ko ang aking kwento simula nang ako'y pinanganak. ang dalawa ay naupo upang magkwentuhan. Pinanganak ako sa bayan ng Albania kung saan si Duque Briseo ang aking ama ay naninirahan. Ang ina ko na si Prinsesa Floresca ay nakatira sa Cortona. Ako ay pinangalanan nilang Fiorante. Noong tanggol pa lamang ako ay muntik na akong dagitin ng isang waitress. Fiorante, tulong! Prinsesa! Bakit po? Anong problema? Nakita ng pinsan kong si Menalipo na ako ay dagitin ng waitress. Kaya dali-dali niya itong sinana at napatay. At noon namang naglalakad ako ay kinuha ng isang arayon ang aking kupidong diamante. Buti na lang at hindi ako nakahamak. Nang ako'y naging 9 na taong gulang, ay lagi akong nasa burol at dala ang aking panat busog at ako'y naghahanap ng hayop upang tirahin ang aking panat. Kapag ako'y napagod, ay nagpapahinga at naliligo ako sa batis kung saan masasayang nag-aawitan ang mga nayadik habang tinutugtog nila ang kanilang lira. Ang kanilang tawa ay nakapagpapawala ng aking pagod. Nang ilang taon ay pinag-aral ako ng aking ama. Ngunit ayaw pumayag ng aking ina dahil ako ay lilisa. Bakit kailangan kanyang umalis? Dahil mas maganda pa ay ang pagtuturo roon. Kung hindi siya mag-aaral, ano ang kanyang magiging kinabukasan? Sino ang mag-aaruga sa kanya roon? Aalagaan siya ng kanyang mga guro at kaibigan doon. Sa mga sinabi ng ama ko ay nakumbinsin niya sa ina upang ako'y lumisan. Sa pagdating ni Florante sa Antenas, sa Antenas, Florante, maligayang pagdating. Ako nga pala si Antinor at ako ang magiging guro mo dito sa Atenas. Salamat po. Oh, bakit tila kay lungkot mo? Excuse me. Ayaw ko po kasi umalis sa Albania. Hayaan mo, lilitas din yan. Sa isang buwang pagtigil ni Florante sa Antenas ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Isang araw, habang naglalakad si Florante, ay nakasabay niya si Adolfo. Kanyang kababayan, napansin niya ang pinong pagkikilos nito. Makaraan pa ang 6 na taong pag-aaral. Binabati kita, Florante. May talento ka sa filosofiya, teolohiya at matematika, Florante. May talento ka pala sa filosofiya, teolohiya at matematika. Salamat po. Dito nagsimulang magalit si Adolfo dahil nasa pawan na siya ni Florante. Isang hapon, tinipon ni Antenor ang mga estudyante. Kakaroon ng pagsasadula ng trahedya ng 2 apo. Si Florante ang nangunguna bilang Pulinise at si Adolfo bilang Tinipon ni Antenor ang mga estudyante. Magkakaroon ng pagsasadula ng trahedya ng 2 apo. Si Florante ang mangunguna bilang Pulinise at si Adolfo bilang Noong nagsimula ang dula-dulaan, nanalsik ang mata ni Adolfo kay Florante. Ikaw ang umagaw ng kapulian ko. Dapat kang mamatay. Adolfo, itigil mo ang iyong kaibangan. Natapos ang pagdiriwang at di na nakita ni Adolfo. Makalipas isang tulak ang dumating para kay Florante. Hindi. Mahal na ina, bakit mo ako iniwan? Di man lang tayo nagsipanahon. Hindi. Hindi ka maaaring mamamatay.
2 buwan pa si Florante sa Antenas bago dumating ang kanyang sundo. Maestro, paalam na po! Florante, tandaan mo, palaging mag-iingat kay Adolfo. Bakit? Sino ba siya? Kuya, 3, go! Florante, tandaan mo, palaging mag-iingat kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko. Florante, tandaan mo, palaging mag-iingat kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko po ang iyong bilin. Mag-iingat ka, Florante. Kapag kailangan mo ng tulong, ay nandito lang ako. Minandro, tumama ka kay Florante sa Albania. Salamat po. Sa Albania. Aking ama. Bunso! Biglang may dumating na isang mensahero. Magandang araw po. Humihingi ng tulong ang luto na sa inyo dahil manganganib po na matakot ni General Osmalik. Asahan niyo ang tulong namin, Florante. Pupunta tayo kay Haring Lintio. Pagdating sa palasyo, sinalubong nila si Haring Linceo. Mahal na Haring, ang aking anak na si Florante. Ang binata sa aking panaginip. Siya ang papalit sa aking trono. Pansamantala, binata sa aking panaginip. Siya ang papalit sa aking trono. Pansamantala, pamunuan mo ang tukbong patungo sa Platona. Tulungan mo ang iyong ninuno doon at magkamit ng karangalan. Nabalitaan ko kay Antenor na nagpamalas ka ng iyong kausayan sa Atenas. Walang pagdududa na iyong namana ang mga katangian ng iyong ama. Maraming salamat po sa papuri. Ginawa ko lang. Maraming salamat po sa papuri. Ginawa ko lang po ang aking nararapat. Kasilayan ni Florante si Laura sa hardin ng palasyo. Lang po. Maaari ko po bang malaman kung ano ang pangalan ng magandang binibining yun? Iyaw! Siya nga pala ang aking anak na si Laura. Maliwan muna kita at mag-uusap lang kami ng iyong ama. Pumasok si Haring Linceo sa loob ng palasyo at dinapita naman ni Florante si Laura. Magandang umaga sa iyo, Vincent. Kanina pa kita nakapansin. Magandang umaga, Florante. Salamat sa papuri. Lagi kang isinuswento sa ating iyong ama. Sana'y makilala pa kita nilubusan. Maalis ka na rin. Oo nga. Halika, Laura. Pumasok na tayo at simula na ang tigil. Pagkatapos ng 3 gabing sigig. Magandang gabi sa iyo, Florante. Dapat ka ng maganda para bukas. Maraming Kat. salamat po sa paalala. Magandang gabi rin po. Kinabukasan. Handa ka na ba? Malayo ang iyong lalakbayin. Handa na po aking ama. Karangalan ko po ang maglingkod sa inyo. Mabuti kung ganun. Mag-iingat ka. Salamat po. Mag-iingat ka, Florante. Ipangako mong babalik ka. Pangako, Laura. Paalam. Paalam sa inyong lahat. Mga kawal tayo ng lahat. Pagdating ni Florante sa Crotona, nakita nila ang hukbo ni General Osmalik. Tayo! Mabuhay ang Albania! Mabuhay! Mga kawal, babalik tayo sa Albania! Ay, may nakasalubong sila mga binyagan ng mga dalagang sa Albania. Ay, may nakasalubong sila mga binyagan na may dalang isang babae. Sino kayo at bakit kayo narito? May. Kami, mga taga-Albania, pakawalan nyo ang mga babaeng yan! Hay, Kak! May baka! Wala! Kami, mga taga-Albania, pakawalan nyo ang mga babaeng yan! Kat! Kami, mga taga-Albania, pakawalan nyo ang babaeng yan! Bini-bini, kawalang galang na pero ngayon lang kita nakita rito. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako
ko ito, Florante. Si Laura. Laura, bakit ka nandito? Gusto ko lang malaman ang iyong kalagayan. At pag-aabala, kamusta ka na? Sana'y naging mabuti ka. Mabuti naman ako, pero Florante, kailangan ko ng tulong mo. May bayang malapit dito na pinagtataguan ng mga morong dumakit sa aking ama. Pero, Florante, kailangan ko ng tulong mo. May bayang malapit dito na pinagtataguan ng mga morong Pero Florante, kailangan ko ng tulong mo. May bayang malapit dito na pinagtataguan ng mga morong dumakit sa aking ama. Ligtas mo siya. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Paano na kung Ako na ang bahala. Liligtas ko ang iyong ama sa abot ng aking makakaya. makalipas ng ilang linggo? Nanalo ulit tayo! Salamat dumating ka. Nanalo! Salamat naman at dumating ka. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin. Matapos noon ay bumalik na ang lahat sa Albania. Hey, hey, teach me how to plug it, hey. They be like, Smooth, what? Can you teach me how to Dougie? You know why? Cause all the bitches love me, hey. All I need is a beat that's super bumpin', and for you to back it up and dump it, get it. Put your arms out front, lean side to side. They gon' be on you when they see you hit that Dougie ride. Ain't nobody fucking with my bro from Morningside. He go by Bubba and he hit that dance like thunder. Okay, I ain't from Dallas, but I D-town boogie. I show my moves on to everybody tryna do me. I lead the functions and all the ladies tryna screw me. Now you just do you, and I'ma do it all day. Niggas love to hate, so they try to shoot me. Bitches be stuck to me, I think they try to glue me. I make the party shine bright when it started gloomy. This beat was